Ito, tila mababawasan ata, ano, mga kabida, ito hong numero po ng mga mambabatas dyan po sa House of Representatives, ano, na sumusuporta po dito ho sa impeachment laban ho kay Vice President Sara Duterte, ano po, mga kabida. Sa ulat po ng Politico.com, ano, meron daw mahigit isang dosenang mambabatas, ano, na nakalista po mga kabida bilang mga co-authors dito ho sa impeachment po, gusto kong ipabura po nila yung kanilang mga pangalan po doon. Okay, bakit? Dahil natatakot daw mga kabida itong mga mambabatas na ito sa maaring backlash na mangyari po laban po sa kanila. Kung itutuloy po nila mga kabida yung pagiging co-authors dito ho sa impeachment against the Vice President. So, posibleng aasahan po natin na mas marami pang mga mambabatas, okay, na ayaw hong suportahan ito hong impeachment against the Vice President po mga kabida. Lalong-lalo na po, palapit na po ito hong May 11. Ano po itong May 11? Ito po yung petsa po mga kabida kung saan po nakatakda po ang botohan dyan po sa plenary mga kabida para maiakyat ito hong articles of impeachment dyan po sa Senado mga kabida. Okay, ito babasahin ko muna. Ito hong article po ng Ang Balita ngayon, nagsiatrasa na mga mambabatas umuurong umano bilang co-authors sa impeachment kay VP Sara. Ayun. Okay? Ayon sa ulat ng Politico, may ilang mambabatas sa House of Representatives ang umano'y nagsisimulang umatras bilang mga co-authors ng impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Ilang araw lamang matapos magkaisa ang House Justice Committee sa findings ng probable cause. Batay sa scooper na mismong source ng impormasyon, okay, kumakalat umano ang isang draft resolution na pinamagatang setting forth the articles of impeachment against Vice President Sara Zimmerman Duterte na naglalaman ng timeline ng kaso mula sa paghahain ng reklamo noong Pebrero hanggang sa desisyon ng komite noong April 29. Ayan. Bahagi ng resolusyon ang nagsasaad, now be it resolved that Sara Z. Duterte is impeached for culpable violation of the Constitution, corruption, other high crimes, and betrayal of public trusts. Ipinasya na si Sara Z. Duterte ay ini-impeach dahil sa paglabag sa konstitusyon, korupsyon, iba pang matinding krimen at pagtataksil sa tiwala ng publiko. Ayan po, okay? Ayon sa nasabing scooper, may mga mababatas na umano'y nagpapabura ng kanilang pangalan sa listahan ng mga may akda ng resolusyon. At least a dozen lawmakers have asked that their names be removed as authors of the resolution for fear of backlash ayon sa source. Okay? Hindi bababa sa isang dosenang mambabatas ang humiling na alisin ang kanilang pangalan bilang mga may akda ng resolution dahil sa pangambang backlash, mga kabida. Natatakot pala itong mga mababatas na ito. Okay? Dagdag pa ng parehong source, some names were reportedly included, but those lawmakers apparently did not want to be part of it. Okay? May ilang pangalan umano ang isinama, ngunit ayaw ng mga mababatas na iyon na maging bahagi nito, mga kabida. So, yun po. Okay? So, mahigit isang dosenang mababatas po, mga kabida, ang gusto ko nilang ipabura yung kanilang pangalan po doon sa listahan na yon. Okay? Inilista po ito mga kabida. Siguro hindi po nagkonsulta ito hong Committee on Justice, mga kabida, po. Kaya nga siguro nung nalaman po ng mga mababatas na ito, bakit nilista nyo kami? Okay? Ayaw namin yan. See? Ayaw ho nilang maging bahagi po doon kasi baka naman po magkaroon po ng backlash, mga kabida, patay sila lahat, mga kabida, po. Di ba? Alam naman po natin kung gaano po ka-influential ito kung si Vice President Sara Duterte, po, mga kabida. At alam siguro ng mga mababatas na ito, kung gaano po ka-lakas ito kung si VP Sara, okay, in terms of influence,
lalong-lalo na po sa Visayas at saka sa Mindanao, ano?